depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Okay, sa wakas tumuulan na din. Kaya ilang araw ng sobrang init. Pero syempre wag naman sanang sumobra yung ulan, yung tipong babaha at magkakaroon ng malaking bagyo at problema. So ipanalangin natin na ang ulan ay mild lang nawa. Yung hindi nakakaabala, kundi minsan nakakalamig. Okay. Hindi yan yung topic natin today, but yeah, of course, sumegway lang ako. Papadagdag oras. But hi, kamusta mo guys? And I really miss doing this kind of videos. And you know what? Previously, nagkaroon tayo ng problems sa health. Pero I'm back. At sa pagbabalik ko, let's go ahead and play something. And okay, mukhang maganda yung topic natin today. And the topic today is all about the mind game. Paano mo ima-mind game yung ex mo? Anong strategy to? Kasi lagi mong tatandaan, kapag nandun na kayo sa punto ng breakup, hindi na kayo tumitingin pa sa relationship minsan eh. Ang tinitignan nyo na lang is who will win this series. 'Di ba? Sino ang magwawagi? Sino ang magiging masaya? Sino ang mas magiging okay? Sino ang mas magiging ma-pride? At higit sa lahat, ang tinitignan na pinaka-winning dito, sino ang mas magiging independent? Kung sino ang mas naging independent, siya ang panalo. Simpleng mind game lang yun, di ba? I mean, kung ang ex mo independent, di ka niya kailangan, kaya nga dinump ka niya, di ba? Kasi di ka niya kailangan, doon pa lang panalo na siya. Pero kung mababaliktad mo ang sitwasyon at naging independent ka, mas panalo ka for me. Kasi dinump ka niya at yung pang-dadump niya sa'yo, dinump mo pa. So, doble yung pandadump mo sa kanya. However, here's the strategy kung paano makipag-mind game kay ex. Ang pakikipag-mind game kay ex ay isang importanteng bagay at hindi importanteng bagay. Ipapaliwanag ko kung bakit importanteng bagay yung pakikipag-mind game sa ex. Importante ang mind game para yung ex mo hindi niya makuha yung trono o yung pride na gusto niyang makuha. Kaya importante ang mind game. Dahil kapag hindi ka marunong mag-mind game, makukuha niya yung pride niya, makukuha niya yung trono niya. Yung mismong trono niya, aapak yun sa mukha mo. Tama? Okay. Bakit naman hindi importante ang mind game? Hindi importante ang mind game dahil this is another bullshit. Yun lang. It is another bullshit. Totoksikan mo lang ang sarili mo at lalasunin mo lang ang utak mo. So ang tanong, kailangan ko bang mag-mind game? Kailangan ko bang makipaglaro sa ex ko in terms of chess game? Parang ganon. Pwede ba? Pwede ba ako makipag-mind game? Ang sagot ko ay oo at hindi. What? Oo at hindi? So ito ang strategy. Parang 1 plus 1 equals 2 lang to. So success plus emotional control equals winning this breakup. That's so simple. Una, kailangan mo maging successful. Hindi mind game ang pagiging successful. Ang pagiging successful ay isang part ng journey mo at isang mandatory or protocol sa life mo. Of course, hindi mind game ang tawag dyan. Ang tawag dyan, self-development or self-improvement or success. Yun lang. Bakit kailangan mo ng success? Hindi to para sa kanya eh. Para to sa'yo. Tanggalin mo yung kabulshitan ng mind game mo tapos mag-focus ka dun sa mga dapat mong pag-focusan. Kung may anak ka, may pamilya ka, pag-focusan mo sila. I mean, hindi pa tapos yung mundo porket wala na siya kasi may mga obligasyon ka pa na dapat mong gawin. Yun yung number one thing na dapat mong gawin. Pag nakipag-mind game ka, huwag kang makipag-mind game. Gulo, no? Pero sana naiintindihan nyo. Ngayon, sa pangalawa naman, di ba sabi ko parang 1 plus 1 lang to? Simple lang, success plus emotional control. Bakit kailangan mo ng emotional control? Kasi nga mind game. Ibig sabihin ng mind game, makikipaglaro yung ex mo sa'yo na para siyang bata and then you will not just play with him or her. Hindi ka makikipaglaro sa kanya dahil uunahin mo kung paano kontrolin yung emosyon mo.
Dahil the more na nakokontrol mo ang emotion mo, the more na nakokontrol mo ang mind mo. At the more na nakokontrol mo ang mind mo, the more na nagkakaroon ka ng strength at power to not give a shit about your ex. So, in simple ways, parang hindi mo kailangan makipaglaro talaga sa kanya. Ang kailangan mo i-kontrolin mo ang sarili mo. Many of you guys ay nakikipaglaro sa ex nyo. Pilit nilang dinadump yung ex nila sa paraan na kaya nila. Pero hindi siya ganun nagwo-work eh. Magwo-work lang to kapag kinontrol mo ang emotion mo, dahil kapag kinontrol mo ang emotion mo, it is a very great advantage. Why? Kasi magma-mind game yung ex mo, at habang nagma-mind game yung ex mo, hindi mo siya pinapatulan, hindi mo siya pinapakilaman, dahil you don't give a shit. Nagma-mind game yung ex mo while ikaw, you don't give a shit. Wala kang pake. At dahil doon, nagmumukha siyang tanga. Kasi nagmamind game siya, wala namang pumapansin sa kanya. Para niyang minumura ang hangin, para niyang kinakausap ang puno, para niyang tinataga ang hangin, at para siyang nagsusulat sa tubig. Kaya kung magmamind game yung ex mo, kontrolin mo ang emotion mo, wag mong patulan. So sa madaling salita, success plus emotional control equals winning this breakup. If you want to win this breakup, you must be successful and you must control your emotion. Hayaan mo siya magmukhang tanga, kakamind game niya mag-isa. Wala namang pumapansin sa kanya. Para siya nagsasalita habang wala siyang kausap. So yun lang, kawawa ex mo kapag ginawa mo to. Thanks for watching.